Pinubuhay niyo ako sinungaling. Paano na po ako? Hi guys, magsasalita lang po ako about sa issue ni Christine saka ni Axel. Since kapatid ko po yung ex ni Christine, nag-send po siya sa akin ng video na pinapaliwanag po yung nangyari about dito sa issue. Kasi wala daw naniniwala kay Christine, sinasabihan daw na sinungaling at kung ano-ano pa. At ang dami nang nagme-message sa kanya. Gusto na nilang ilinaw o linawin. Ito yung chat namin, yung conversation namin ng kapatid ko. Disclaimer lang po, yung video na yon galing po sa kapatid ni Christine, tapos sinend lang po sa kapatid ko. And then, kaya po na magkasama sila ngayon kasi tinawagan po ng Showtime o tinawagan po ng isa sa staff ng mga Showtime yung kapatid ko para i-comfort si Christine since nag-hysterical na daw po. And wala po silang kasama kasi naglilipat po ng bahay sila Christine. Kaya po pinapunta ng Showtime yung kapatid ko sa bahay nila. Panoorin nyo po yung mga video para malaman nyo po yung totoong nangyari. Ito po yung video, ipa-flash po dito. Yung mapapanood nyo po na video is kuha right after ng pagbibigay ng statement ni Miss Vice Ganda sa Showtime kanina. And then tumawag po agad yung staff ng Showtime kay Christine. And ayun po yung usapan nila. Alam ko po na hindi tama na i-post ko to kasi alam ko po na private yung usapan nila. Pero hindi rin po tama na ibabash si Christine nang dahil sa mga pagkakamali. O wala po akong sinisisi na tao. Pero kasi nasisira po yung buhay ni Christine ngayon. And nakasama ko po siya dito sa bahay matagal po. Kaya pinagtatanggol ko din po. Claro. Yung statement, yung dalawang video na nirelease mo, diba yung unang sabi mo, hindi ka naman off? Hindi mo kasi in-explain ko po na tatlong video nga po eh. Kaya nga, nakatatlong video ka na iba-iba din yung sinabi. Hindi po, iba-iba. Paulit-ulit ko po. Ina-exaggerate ko lang po. Kasi may mga tao na nire-replyan ko po sila kasi hindi nila mag-get yung point ko. Kapoy po. Hindi nila mag-get ang point kasi ang trabaho kasi nila ay mag-bash. So kahit anong... Ngayon po kasi, masyado na silang binigyan ng dahilan. Paano may bash ako? Pinubuhay niyo ako sinungaling. Paano na po ako? Okay, hindi yan ang nangyari, hindi yan ang totoong nangyari, hindi yan ang intensyon. Pero magsasalita... Ay, naku eh. Napanood ko po yung video na doon. Naku po ba ako sa pinukukuhan ko, ma'am? Ay, sumiyak ko. Hindi ko kasi kaya. Hindi nga po kayo nakonsensya ko magsinungaling eh. Tapos ngayon po yan napanood ko. Kasi na yan naman po yung sitwasyon ko, ma'am. Hindi na ako pinanood. Sige, Christine, tawagan ka ulit namin, ha? Sabi mo, okay. Inaalis ko na. May inaalis na kaming leak with doctor, ha? Tatawagan ka ulit namin. Number ba ako? Bye-bye. At yun na nga napanood nyo na guys, diba? Sana tigilan nyo na yung pagbabash kay Christine at alam nyo na yung totoong nangyari. Diba? Showtime pakiayos naman na ito. Hey guys, ako nga pala si Christine. So, kanina, pagising ko, nakita ko tong video na to. Tapos, nabasa ko sa comments na yung iba, galit. Tapos yung iba naman, naiintindihan talaga na nakikita nila na wala naman talagang ginawang mali si Axel. Ang totoo po kasi niya, wala naman po talagang balak si Axel na ibeso ako. Tsaka hindi ko talaga naramdaman na gusto niya akong ibeso. Kasi po ang nangyari, 'di ba? Inapiran ko siya. Tapos parang gusto niya akong i-hug. Tapos since nakaupo ako, ang awkward ng position. Ang feeling ko kasi na gusto niyang gawin, i-hug niya ako, tapos itatap niya yung likod ko. Para comfort ganon, parang tropa, igaganyan niya. Kaya yun, yumuko siya. Nabanda dito, kasi itatap niya nga siguro ako eh. Parang magtropa. Sa pagtropa, di ba, pag, alimbawa yung tropa mo, malungkot. Ganun ka magano, di ba? Okay lang yun, be. Ganyan. Tapos, di ba, yung posisyon na yun, parang na-misinterpret ng mga host yun.
To clarify lang po, wala po talagang nangyaring halik. Wala pong nakaw na halik na nangyari. Parang comforting lang po talaga since emotional ako nung segment. Ayun po. Pero in fairness po kay Meme Vice, ramdam mo talaga yung concern niya sa mga ganong bagay. Pero gusto ko lang po talagang ninawin na wala pong nakaw na halik na nangyari. Concern, parang lang talaga, gusto niya talaga ako i-comfort. Ganun. Dahil lang sa position na nakatayo siya at nakaupo ako, na misinterpret lang po talaga siguro ng mga host yun. Ngayon, pasensya na din po, lalo na kay Axel, sorry. Sana, maging okay ka. Pasensya ka na kung nangyari yung ganito. About naman po dun sa bakit hindi ko daw po sinabi kay Meme na na hindi naman po talaga ako hahalikan. That time po kasi nagulat ako. Tsaka si Axel nagulat din siya na biglang nagsalita ng ganun si Meme. Kasi ako po that time, alam ko sa sarili ko na wala naman siyang talagang intention na halikan ako. Wala akong nakikitang ginawa niyang mali. Tapos po, syempre, parehas kami nagulat nung time na yun eh. Kaya parehas kami hindi nakapagsalita talaga. Kaya ang ending, naging go with the flow na lang kami. Nung time na po na yun, pwede naman din ni Axel i-defend yung sarili niya eh. Kasi may hawak rin naman siyang mic nung time na yun. Kaya lang, parehas kami kasi nasa state of shock. Tapos limited lang din po yung time namin. Kasi matapos na din po yung segment eh. Kaya ganun po yung nangyari. Kaya, ayun po, pasensya na po talaga. Wala po akong intention na mamahiya ng tao or may mapahiya na kahit sino. Pasensya na po talaga. Sobrang sorry po talaga. Hi po. Pasensya na po kung ayan po yung naramdaman nyo nung napanood nyo po yung video na yun. Yung about naman po sa gestures ko na ayaw ko daw po magpabeso. Hindi po kasi beso yun. Ang akala ko po nung una, hug yun. Pero, based po dun sa post niya, ang gusto niya daw po pala gawin is bro code. Babae ako eh. Hindi ako familiar sa bro code. Kaya, ang in-expect ko, i-hug niya ako, tapos i-tatap sa likod. Kasi, usually, ganun yung mga ginagawa ng magtotropa pag gusto nila i-comfort yung mga kaibigan nila, diba? Tapos, doon naman po sa part na nabago daw po yung facial expression ko. Kasi po, may part doon na nahila niya ako ng very light lang naman. Kaya parang feeling ko naging uncomfortable po ako. Pero, alam ko pa rin naman po sa sarili ko kung ano yung gusto niyang gawin. At hindi po beso yun or nakaw na halik. Pero po don't get me wrong po super na-appreciate ko po yung mga sinabi ni Meme Vice na talagang masama naman po talagang humalik ng walang permission. Kasi po kung ganun po talaga yung totoong nangyari, hindi ko rin naman po ipagtatanggol si Axel. Kasi hindi ko naman po siya kilala eh. Kaya pasensya na po talaga kung ayan po yung naramdaman nyo. Tsaka kung ganun po yung naging interpretation nyo sa mga nangyari. Pasensya na po talaga.